Dalawang guhit. Dalawang malinaw na pulang guhit sa maliit na bintana ng pregnancy test. Hindi pagsabog ng tuwa ang naramdaman ni Arabella. Hindi rin pananabik. Sa halip, isang matinding takot ang biglang kumapit sa kanyang puso, na parang isang malamig na kamay na dahan-dahang pumipiga dito hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang maliit na plastik na yon. Nanlamig ang kanyang buong katawan, at pakiramdam niya'y lumulubog ang marmol na sahig na kanyang kinatatayuan. Napasandal siya sa pader ng maluwag at eleganteng banyo, ang mga mata niya'y nakatitig pa rin sa resulta na parabang isa itong hatol ng kamatayan. Para sa ibang babae, ito ay isang biyaya. Isang katuparan ng pangarap. Pero para sa kanya, sa loob ng mansyon ng mga De Villa, ang dalawang guhit na ito ay isang tanikala na lalo pang magbabaon sa kanya sa ginintuang hawla na kanyang kinalalagyan. Dahil alam niya ang mangyayari. Alam niya ang hahanapin sa kanya ni Marco. Kaninang hapunan, ang katahimikan sa malawak na dining hall ay mas matalas pa sa kutsilyong gamit nila. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Si Marco, ang kanyang asawa, ay nakaupo sa kabisera ng mesa, gwapo at makapangyarihan sa kanyang business suit, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa tapat niya ay nakaupo si Donna Esmeralda, ang ina ni Marco. Isang matronang may buhok na laging nakaayos at mga alahas na kumikinang sa bawat galaw. Pero ang pinakamatulis sa lahat ay ang kanyang mga tingin. Tumingin ito sa kanya, mula ulo hanggang paa, na may halong pag-insulto. "Kumusta ang araw mo, Arabella?" tanong ng biyenan niya, pero ang tono nito'y hindi nagtatanong. Nag-uusisa. Nagsusuri. "Okay lang po, Mama," sagot niya, pilit na ngumiti. "Namili po ako ng ilang gamit para sa bahay." Ngumisi si Donna Esmeralda. "Gamit sa bahay? Mabuti naman at may pinagkakaabalahan ka. But remember, a wife's primary duty is not just to decorate a house. It is to build a home." At ang pundasyon ng isang tahanan ng mga De Villa ay ang susunod na henerasyon. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanya. Napayuko si Ara at tiningnan ang kanyang plato. Hindi na niya halos malunok ang pagkain. Si Marco ay hindi man lang nagsalita. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa. Iyon ang paraan nito para sabihing sumasang-ayon ito sa kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, pumanhik si Ara sa kanilang silid. Ang kwarto nila ay kasing laki ng apartment na tinitirhan ng kanyang mga magulang noon. Pero sa kabila ng karangyaan, pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga pader. Sumunod si Marco pagkalipas ng ilang minuto. Hinubad nito ang kanyang coat at inilapag sa kama. Hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip, ang mga mata nito'y napako sa isang maliit na music box na gawa sa kahoy na nakapatong sa kanyang vanity table. Iyon na lang ang natitira niyang alaala mula sa kanyang yumaong ama. "Ano iyang basura na yan?" tanong ni Marco, ang boses ay walang emosyon. Napalingon si Ara. "Marco, yan yung bigay ni Papa." "It looks cheap," putol nito sa kanya. "Hindi na babagay sa kwartong ito. Itapon mo na yan." "Pero Marco, mahalaga to sa akin," pakiusap niya, ang boses ay halos magmakaawa. Lumapit si Marco sa vanity table. Kinuha nito ang music box. Tiningnan niya si Ara ng diretsyo sa mga mata, at sa isang iglap, binitiwan niya ito. Bumagsak ang kahoy na kahon sa sahig at nabasag. Ang munting balerina sa loob ay humiwalay sa mekanismo. Tumigil ang musika. Parang may kung anong nabasag din sa loob ni Ara. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi na. Natutunan na niyang itago ang kanyang mga luha. Naalala niya ang araw na iyon, 1 taon na ang nakalipas. Ang sterile na amoy ng ospital. Ang puting ilaw sa kisem. Ang malamig na boses ng doktor na nagsasabing, "I'm sorry, Dolores De Villa. You lost the baby." Ang sakit ng pagkawala ay halos hindi niya makayanan. Ngunit ang mas pumatay sa kanya ay ang reaksyon ni Marco. Hindi siya nito niyakap. Hindi siya nito inalo. Tinitigan lang siya nito ng may pagkadismaya at sinabi, "You failed. Isa lang ang trabaho mo, Ara. At nabigo ka pa." Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang marka na hindi na kailanman mabubura. At ngayon, heto na naman. 2 pulang guhit. Isang panibagong pagkakataon para siya ay mabigo sa mata ni Marco. Isang panibagong pagkakataon para saktan siya nito. Hindi siya makatulog.
Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid. Naglakad-lakad siya sa pasilyo, ang mga paay walang ingay na tumatapak sa makapal na carpet. Habang papalapit siya sa hagdanan, may narinig siyang boses. Boses ni Marco galing sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dahil sa kuryosidad at sa kung anong hindi maipaliwanag na kaba, dahan-dahan siyang lumapit. Itinago niya ang sarili sa dilim, sapat lang para marinig ang usapan. Yes, attorney. Cruz, sabi ni Marco sa kanyang cellphone. Ang boses nito ay mahinahon pero may bigat. Naiintindihan ko. The deadline is fast approaching. Alam ko ang nakasaad sa testamento ni Lolo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. I have to produce a mail here before Noah's 35th birthday. Kung hindi, mapupunta sa pinsan ko ang kontrol sa kumpanya. I know. I won't let that happen. Parang binuhusan ng nagyelong tubig si Ara. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang testamento. Ang lalaking tagapagmana. Ang deadline. Hindi siya asawa. Isa siyang kasangkapan. Isang instrumento para masigurado ni Marco ang kanyang mana. Ang pagmamahal na ipinakita nito sa simula, ang mga pangako, ang kasal lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang kalkuladong plano. Ang sakit ay mas matindi pa sa takot. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya sa paraang pinakamasaklap. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanilang silid na parang isang multo. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kadiliman ng gabi ay bumabalot sa kanya. Hindi na ang takot kay Marco ang nangingibabaw. Isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya ay hindi isang kasangkapan. Hindi isang premyo. Ito ay kanyang anak. At poprotektahan niya ito. Kahit anong mangyari. Sa gitna ng katahimikan ng malapalasyong bahay, sa ilalim ng tingin ng mga mamahaling bagay na walang halaga, gumawa si Ara ng isang desisyon. Yumuko siya, inilapit ang bibig sa kanyang tiyan, at bumulong sa kadiliman, isang pangakong sagrado at hindi na mababali. Aalis tayo, anak. Itatakas kita. Ang desisyon ay ginawa sa kadiliman. Ang pagkilos ay kailangang magsimula bago pa sumikat ang araw. Bumalik si Ara sa banyo, ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis kaysa kanina, pero hindi na dahil sa purong takot. Ngayon, may halo na itong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pumasok sa walk-in closet, isinara ang pinto para masigurong walang makakarinig sa kanya. Iisang pangalan lang ang nasa isip niya. Iisang tao lang ang maaari niyang pagkatiwalaan sa buong mundo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Cynthia sa kanyang contacts. Si Cynthia. Ang best friend niya mula pa noong college, ang saksi sa kanyang kasal, ang balikat na iyakan niya noong mga panahong nagsisimula pa lang siyang makita ang tunay na kulay ni Marco. Nagring ito ng isang beses. 2. 3. Hello. Ara. Anong nangyari? It's past midnight, sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. Cynthia D. Bulong ni Ara, pinipigilan ang paghikbi. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong umalis. Narinig niya ang kaluskos sa kabilang linya na para bang biglang napabangon si Cynthia. Ano? Anong umalis? Ginawa na naman ba niya? Sinaktan ka ba niya? Hindi pisikal ngayon. Pero mas malala, Cynthia. Mas malala pa. Please, wala na akong ibang matatakbuhan. Ikaw na lang. Isang mahabang katahimikan. Sige, sabi ni Cynthia, ang boses ay seryoso na. Saan ka pupunta? Ano ng plano mo? Hindi ko alam, amin ni Ara, isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone niya. Kahit saan. Kahit saan na malayo sa kanya. Kailangan ko lang ng kaunting pera at paraan para makalabas dito nang hindi niya nalalaman. Okay. Makinig ka sa akin, sabi ni Cynthia, mabilis na ang pag-isip. Alam ko ang schedule ng mga security guard dyan. May isang blind spot ang ngisi sa may garden sa likod, malapit sa pader. Magkita tayo doon sa labas, sa kanto ng kalye, in 1 hour. Magdala ka lang ng sapat na damit. Huwag kang magdadala ng kahit anong magbibigay ng hinala. Naiintindihan mo? Salamat, Cynthia. Salamat.
Mag-inat ka, Ara. Mag-iinat ka. Pagkatapos ng tawag, gumalaw si Ara ng mabilis at tahimik. Kumuha siya ng isang backpack na matagal nang hindi ginagamit. Hindi siya kumuha ng mga alahas o mamahaling damit. Ang mga iyon ay parte ng kanyang buhay bilang si Emrys de Villa, isang buhay na gusto na niyang iwan. Ang kinuha niya ay mga simpleng damit, sapat para sa ilang araw. Inilagay niya ang lahat ng cash na naitago niya sa kanyang wallet. At sa isang maliit na bulsa sa loob ng bag, maingat niyang inilagay ang dalawang bagay na pinakamahalaga sa kanya, isang luma at kupas na litrato ng kanyang mga magulang, at isang pares ng maliliit na medyas ng sanggol na binili niya ng palihim noong isang buwan sa pag-asang baka sakali. Sandali siyang tumigil, tinitingnan ang natutulog na si Marco sa kama. Ang gwapo nitong mukha ay payapa sa pagtulog, walang bakas ng kalupitan na kaya nitong ipakita kapag gising. Para sa isang sandali, bumalik ang alaala ng lalaking minahal niya noon. Pero mabilis din yung naglaho, napalitan ng katotohanang narinig niya sa library. Para sa'yo, anak, sabi niya sa kanyang isip. Lahat ng ito ay para sa'yo. Ang paglabas sa kwarto ang pinakamadali. Ang pagbaba sa malawak na hagdanan ang nagsimula ng kaba sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay may kasamang dasal. Bawat anino ay tila isang bantay na nagmamasid. Alam niya ang daan papunta sa garden sa likod. Ngunit kailangan niyang dumaan sa pasilyo kung saan may isang security camera. Huminga siya ng malalim, nagbilang hanggang 3, at mabilis ngunit walang ingay na tumawid sa pasilyo, nananalangin na sanay sa ibang monitor nakatingin ang guard. Malapit na siya sa pinto nang biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Isang katulong ang lumabas, nagpupungas pa ng mata. Napatigil si Ara sa likod ng isang malaking plorera, ang puso niya'y tila akyat sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang hindi gumagalaw, halos hindi humihinga, habang ang katulong ay uminom ng isang basong tubig. Ilang segundo lang iyon, pero para kay Ara, parang isang walang hanggan. Nang bumalik na sa kanyang silid ang katulong at namatay ang ilaw, naghintay pa si Ara ng isang buong minuto bago dahan-dahang gumalaw ulit. Nakarating siya sa pinto ng hardin. Maingat niya itong binuksan. Ang sariwang hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, isang paalala ng kalayaang naghihintay. Sinunod niya ang sinabi ni Cynthia, na natili sa gilid ng pader kung saan hindi siya abot ng mga kamera, hanggang sa marating niya ang mataas na bakod. Doon, may isang maliit na gate para sa mga hardinero. Laging nakapadlock. Pero mayong gabi, bahagya itong nakaawang. Inihanda na ni Cynthia. Pagkalabas niya sa kalsada, ang katahimikan ay nakakabingi. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanto. Isang pamilyar na kotse ang naghihintay, patay ang makina. Bumukas ang pinto at lumabas si Cynthia. Niyakap niya si Ara ng mahigpit. Diyos ko, Ara, nanginginig ka. Takot na takot ako, amin ni Ara. Okay na. Makakaalis ka na, sabi ni Cynthia, ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Takot. Pag-aalala. Hindi matukoy ni Ara. Masyado itong abala sa sariling kaba. Inabutan siya ni Cynthia ng isang sobre. Pera yan. Hindi kalakihan pero sapat na para makapagsimula ka. At ito'y. Inabot ni Cynthia ang isang bus ticket. Bus ito papuntang probinsya. Huling bayahe na. Kailangan mo nang umalis ngayon na. Tiningnan ni Ara ang ticket. Ang destinasyon ay isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Saan to? Huwag mo nang alamin. Mas ligtas kung hindi mo alam. Basta sumakay ka lang. Pagdating mo doon, maghanap ka ng lugar na matutuluyan at tawagan mo ako kapag ligtas ka na, sabi ni Cynthia, na tila nagmamadaling itulak si Ara papunta sa taxi na naghihintay sa di kalayuan. Sige na. Umalis ka na. Sumakay si Ara sa taxi, ang isip ay gulong-gulo. Habang papatawid sila ng syudad, tiningnan niya ang mansyon ng mga De Villa sa huling pagkakataon. Isang magandang kulungan na halos sumira sa kanya. Ang bus terminal ay halos wala ng tao. Ipinakita niya ang kanyang tiket at sumakay. Umupo siya sa tabi ng bintana sa pinakalikod. Niyakap niya ang kanyang backpack na para bang iyon ang kanyang kaligtasan. Nang umandar na ang bus, dahan-dahan itong lumabas sa magulong syudad at pumasok sa madilim na highway. Sa labas ng bintana, wala siyang makita kundi kadiliman. Isang refleksyon ng kanyang hinaharap, hindi sigurado, nakakatakot, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, pag-aari niya. Ilang oras ang lumipas.
Dinalaw na siya ng antok. At paggising niya, papasikat na ang araw. Huminto ang bus. Last stop na po. Last stop, sigaw ng konduktor. Kinuskus ni Ara ang kanyang mga mata at tumingin sa labas. Isang simpleng arko ang sumalubong sa kanya. Nakasulat dito sa kupas na pintura ang mga salitang nagpanginig sa kanyang mga tuhod. Maligayang pagdating sa sanktuaryo. Bumaba siya ng bus, dala ang kanyang maliit na bag, tumayo siya sa gilid ng maalikabok na kalsada ng isang bayang hindi niya kilala, walang kakilala, at may kakarampot na pera sa bulsa. Ang hangin ay may amoy ng dagat at ng isang bagong simula. Nakahina siya ng maluwag. Malayang malaya. Pero nag-iisa. Ang hangin sa sanktuaryo ay may kakaibang amoy. Amoy ng alat na dagat, amoy ng basang lupa, at amoy ng isang buhay na simple. Ibang-iba sa hangin ng Makati na amoy usok ng sasakyan at mamahaling pabango. Para kay Ara, ito ang amoy ng kalayaan. Ngunit kasama ng kalayaan ay ang bigat ng kawalan ng katiyakan. Hawak ang backpack sa isang kamay at ang sobre ng pera mula kay Cynthia sa isa pa, nagsimula siyang maglakad. Ang mga tricycle ay dumadaan, ang mga driver ay sumisipol sa kanya, nag-aalok ng sakay. Ngunit umiling lang siya. Kailangan niyang maglakad. Kailangan niyang maramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa para maniwala na totoo ang lahat ng ito. Ang unang gawain, maghanap ng matutuluyan. Isang lugar kung saan maitatago niya ang kanyang sarili at ang buhay na dinadala niya. Nakakita siya ng ilang mga gift for rent na karatula. Ang una niyang pinuntahan ay isang two-story na bahay na mukhang disente. Ngunit nang makita siya ng matandang may-ari, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang makinis na balat, ang kanyang malambot na mga kamay, ang kanyang pananamit na kahit simple ay halatang hindi galing sa probinsya. Sino ka? Taga saan ka? Tanong ng matanda, ang mga matay puno ng pagdududa. Anong sadya mo dito sa sanktuaryo? Nagbabakasyon lang po, pagsisinungaling ni Ara, pilit nang umingiti. Mag-isa kang nagbabakasyon? Mukha kang taga Maynila. Baka naman nagtanan ka? Nasaktan si Ara sa direktang tanong. Tumalikod na lang siya at umalis. Sa pangalawang bahay, ganoon din ang itsura niya, ay isang sumpa sa halip na isang biyaya. Siya ay isang tagalabas, isang misteryo na ayaw nilang tanggapin. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang may makita siyang isang maliit na karatula sa isang eskinita, kwarto for rent. Ang bahay ay maliit, gawa sa pinaghalong kahoy at semento, pero malinis tingnan. Isang babaeng nasa mid-negatibo, 40, si Aling Nen, ang sumalubong sa kanya. Hindi ito nagtanong ng marami. Tiningnan lang nito ang pagod niyang mukha. Pasok ka, Hija. 10,000 isang buwan, kasama na tubig at kuryente. Ang kwarto ay maliit, sapat lang para sa isang kama, isang maliit na aparador at isang mesa. May maliit na banyo sa gilid. May amoy ito ng lumang kahoy at pintura, pero malinis. Ito na ang pinakamagandang palasyo para kay Ara sa mga sandaling iyon. Nagbayad siya agad ng 1 buwan. Nang maiwan siyang mag-isa, umupo siya sa kama. Ang lambot ng kama sa mansyon ay napalitan ng tigas ng lumang kutson. Ang katahimikan ay napalitan ng ingay ng mga batang naglalaro sa labas at ng tumutulong gripo sa banyo. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sa wakas, mayroon siyang 4 na sulok na matatawag niyang sarili niya. Ang gutom ang nagtulak sa kanya para lumabas. Ang pera niya ay limitado, kaya kailangan niyang maging matipid. Sa di kalayuan, naamoy niya ang lutong bahay. Sinundan niya ang amoy at nakarating sa isang maliit na karinderya. Miguel's Eatery, basa niya sa nakasabit na kahoy na signboard. Pumasok siya. Simple lang ang lugar. Ilang mga mesang plastik at mga upuan. Sa likod ng counter ay isang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng shirt at shorts, ang buhok ay medyo magulo. Mukha itong pagod, pero nang makita siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Good morning, ma'am. Anong sayo? Tanong nito, ang boses ay magalang. Ano po bang meron? Tanong ni Ara, medyo nahihiya. Tinitignan niya ang mga ulam na nakahain. Adobo, sinigang, pritong isda. Mga pagkaing matagal na niyang hindi natitikman. Magkano po yung sinigang? 30 pesos lang yan, ma'am, may kasama ng kanin. Kinuwenta ni Ara sa isip niya ang pera. Sige po, yun na lang. Inabutan siya ng lalaki ng isang plato ng mainit na kanin at isang mangkok ng umuusok na sinigang.
Nang aabutin na ni Ara ang kanyang wallet, pinigilan siya nito. Huwag na, ma'am, sabi ng lalaki na nakilala niyang si Miguel base sa signboard. Libre na yan. Mukhang pagod na pagod kayo sa bayahe. Welcome sa sanktuaryo. Nagulat si Ara. Sa mundo na kanyang pinanggalingan, walang libre. Lahat ay may kapalit. Naku, sir, huwag po. Nakakahiya. Miguel na lang. At hindi nakakahiya ang tumanggap ng tulong. Sige na, kumain ka na bago pa lumamig yan. Walang nagawa si Ara kundi umupo at kumain. Bawat subo ng mainit na sabaw ay parang gamot na nagpapaginhawa sa kanyang pagod na katawan at kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng kabaitan na walang hinihinging kapalit. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa ingay ng tumutulong gripo. Sinubukan niyang higpitan pero lalo lang lumakas. Dahil sa pagod at frustration, napaluhan na lang siya. Isang maliit na problema pero sa kalagayan niya parang dambuhalang pagsubok. Kinabukasan, bumalik siya sa karinderya ni Miguel. Miguel, tawag niya, nahihiya. Sorry sa abala. Alam mo ba kung saan ako makakahanap ng tubero? Yung gripo ko kasi sa tinutuluyan ko Ngumiti si Miguel. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dyan. Kumuha ito ng ilang gamit at sumama sa kanya. Sa loob lang ng ilang minuto, naayos na ang gripo. Ganyan talaga dito, sabi ni Miguel habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Simpleng problema, simpleng solusyon. Hindi kailangan ng maraming pera, kailangan lang ng konting tulungan. Tiningnan ni Ara si Miguel. Isang simpleng tao na may mabuting puso. Isang anghel sa gitna ng kanyang kawalan. Salamat, sabi niya, at sa pagkakataong ito, galing iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang hapong iyon, naglakad-lakad si Ara papunta sa dalampasigan. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at naramdaman ang pino at maligambam na buhangin sa kanyang mga paa. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay musika sa kanyang pandinig. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Dito, sa lugar na ito, malayo sa mga matang mapanghusga, sa mga salitang masasakit, pakiramdam niya'y ligtas sila ng kanyang anak. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi pilit, hindi para sa ibang tao. Isang ngiti para sa kanyang sarili. Kinabukasan, bumalik siya sa karinderya. Mas maaga. Mas may determinasyon. Miguel, sabi niya. Kailangan ko ng trabaho. Kahit anong trabaho. Maghuhugas ako ng plato, maglilinis, magsisilbi. Kailangan kong kumita para sa amin ng para sa sarili ko. Tinitigan siya ni Miguel. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango ito. CJ, pwede kang magsimula ngayon. Tulungan mo ako sa paghahain. Ang saya na naramdaman ni Ara ay hindi mapantayan ng kahit anong mamahaling regalo na natanggap niya noon. Sa unang pagkakataon, may direksyon ang buhay niya. Habang nagpupunas siya ng mesa, narinig niya ang balita mula sa lumang telebisyon sa sulok ng karinderya. At sa isang nakakagulat na anunsyo, ang kilalang CEO ng De Villa Corporation na si Emir Marco De Villa ay nananawagan sa publiko para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawang si Arabella Reyes, na ilang araw nang nawawala. Isang malaking pabuya ang naghihintay sa sinumang makakapagturo kung nasaan ito. Biglang lumitaw sa screen ang isang formal na litrato niya, ang litratong kuha noong kasal nila. Ang kanyang nakangiting mukha ay nakatitig sa kanya mula sa telebisyon. Nabitiwan ni Ara ang basahan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang ingay ng karinderya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang kanyang munting sanktuaryo, ang kanyang bagong simula, ay biglang naging isang kulungan na naman. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Nahanap na siya ng anino ng kanyang nakaraan. At alam niya, tanong na lang ng panahon bago siya matagpuan mismo ni Marco. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalinggaw sa loob ng marangyang opisina ni Marco De Villa. Ang isang mamahaling decanter ng whiskey, na regalo pa mula sa isang business partner, ay nagkalat ngayon sa sahig, kasama ang ginintuang likido na dumadaloy sa makapal na Persian rug. Useless! All of you, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay parang kulog. Ang kanyang mga tauhan, kabilang ang hepe ng kanyang security team, ay nakayuko lang sa kanyang harapan, hindi magkandaugaga sa takot.
Isang babae. Isang buntis na babae. Paanong nakalabas yan sa mansyon nang walang nakakapansin? Anong silbi ng mga binabayaran ko sa inyo? Walang nangahas na sumagot. Ang Marco de Villa na nasa harap nila ngayon ay hindi ang kalkulado at kalmadong na kilala ng publiko. Ito ay isang leon na nasugatan ng pride. Isang hari na ninakawan sa loob ng sarili niyang kaharian. Hindi lang ang pag-alis ni Ara ang problema. Ito ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang insulto sa kanyang kapangyarihan. Isang paghamak sa pangalan ng mga de Villa. Pumasok ang kanyang sekretarya, nanginginig. Sir, your mother is on the line. Pinakalma ni Marco ang kanyang sarili kahit bahagya. Kinuha niya ang telepono. Marco, ano itong nababalitaan ko? Ang malamig na boses ni Donna Esmeralda ay tumagos sa telepono. Your wife is missing. At ngayon, nasa balita na. Ginagawa mong kahiyahiya ang pamilya natin. I'm handling it, ma, sagot ni Marco, pinipilit na maging matatag ang boses. Handling it. Marco, alam mo ang nakataya dito. Ang testamento. Malapit na ang kaarawan mo. Imbes na inaasikaso mo ang tagapagmana, hinahayaan mong maging circus ang buhay natin. What kind of a man are you na hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong asawa? Bawat salita ng kanyang ina ay parang langis na ibinubuhos sa apoy ng kanyang galit. I will find her, sabi niya, ang mga ngipin ay nagdangalit. You better. At kapag nahanap mo siya, siguraduhin mong hindi na niya ulitin to, ipakita mo sa kanya kung sino ang nagpapakain sa kanya. Kung sino ang nagbigay sa kanya ng pangalan. De Villa does not beg, we command. Ibinaba ni Marco ang telepono. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ang presyon mula sa kanyang ina, ang deadline ng testamento, ang pag-isip na ang kanyang pinsan, si Anton, ay maaaring nagdiriwang ngayon lahat ay umiikot sa kanyang isipan. He needed to find her. Not because he missed her. Not because he loved her. But because she was his. She was carrying his here. She was his key to a dynasty. Pinaalis niya ang kanyang mga tauhan at tinawagan ang kanyang private investigator. I want you to check all her credit cards, bank accounts, everything. We already did, sir, sagot ng investigador. Walang anumang galaw. It seems she's not using any of them. Then check her friends. Her family in the province. Lahat. Humarap siya sa malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang lahat ng ito ay maaaring mawala sa kanya dahil sa isang babae. Pinatawag niya ang lahat ng katulong at gwardiya sa mansyon. Isa-isa niya silang tinanong. Walang nakakita. Walang nakarinig. Para siyang multo na naglaho. At doon, pumasok sa isip niya ang isang pangalan. Cynthia. Ang best friend. Ang tanging tao na malapit kay Ara bukod sa pamilya nito. Kinagabihan, pinapunta niya si Cynthia sa isang tahimik na restaurant na pag-aari ng isa sa kanyang mga kumpanya. Umupo si Cynthia sa kanyang harapan, ang mga matay hindi mapakali, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baso ng tubig. Hindi sumigaw si Marco. Hindi siya nagbanta ng hayagan. Mas nakakatakot ang ginawa niya. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kumusta ka na, Cynthia? Tanong niya, ang boses ay kalmado at malumanay. I'm sorry to bother you at this hour. I'm just worried about Ara. O wala akong alam, Marco. Hindi ko alam kung nasaan siya, mabilis na sagot ni Cynthia. Tumango si Marco. I see. Alam mo, Cynthia, matagal na ang pagkakaibigan niyo ni Ara. At matagal na ring tinutulungan ng pamilya de Villa ang pamilya niyo, hindi ba? Ang scholarship ng kapatid mo sa isang mamahaling unibersidad. Ang pautang para sa negosyo ng tatay mo na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Small things, really. Favors for a friend. Namutla si Cynthia. Ang bawat salita ni Marco ay isang patalim na nakatutok sa leeg ng kanyang pamilya. I'm not asking you to betray your friend, pagpapatuloy ni Marco, dahan-dahang inilapit ang mukha. Ang boses niya ay naging isang bulong. I'm asking you to help her. She's pregnant. She's alone. She needs me. She needs her husband. Gusto ko lang siyang iwi para maalagaan ko siya. Hindi mo ba gugustuhin yon para sa best friend mo? Ang manipulasyon ay perpekto.
Ipinapakita niya ang sarili bilang isang nag-aalalang asawa, habang ang banta ay nakatago sa pagitan ng bawat salita. Umiyak si Cynthia. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Pero noong huli kaming mag-usap, nabanggit niya sa akin na gusto niyang pumunta sa isang lugar na tahimik. Isang lugar malapit sa dagat. Sa bandang silangan. Tumayo si Marco. Inayos niya ang kanyang mamahaling coat. Thank you, Cynthia. You did the right thing. For your family and for Ara. Iniwan niya si Cynthia na umiiyak sa mesa. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang malaking mapa ng Pilipinas ang kanyang inilatad. Silangan. Malapit sa dagat. Mabilis niyang tinunto ng kanyang daliri ang mga probinsya. Rizal. Laguna. Quezon. Quezon. Mahabang coastline. Maraming maliliit na bayan. Perpektong lugar para magtago. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang hepe ng kanyang security. Focus the search on the coastal towns of Quezon Province. Magpadala ka ng mga tao. Magtanong-tanong. Ipakita ninyo ang litrato niya. Gamitin niyo ang anunsyo sa RIE, ang malaking pabuya. I want every single town, every single resort, every single karinderya in that province checked. Masusunod, sir. And one more thing, dagdag ni Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Huwag ninyo siyang sasaktan. Gusto ko siyang makuha ng buo. Siya at ang dinadala niya. Umupo siya sa kanyang upuan, ang galit ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong obsesyon. Hindi na ito laro. Isa na itong pangangaso. At ang leon ay hindi titigil hanggat hindi niya nahuhuli ang kanyang biktima. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na nasa kanyang paanan. You can run, Arabella, bulong niya sa hangin. But you can't hide from me. You are mine. Lumipas ang mga buwan. Ang dating patag na tiyan ni Ara ay unti-unti nang umumbok, isang malinaw na paalala ng buhay na kanyang pinoprotektahan. Ang sangtuaryo, na dati isang lugar ng takot at kawalan ng katiyakan, ay naging kanyang tahanan. Ang ritmo ng buhay niya ngayon ay simple. Gigising siya sa umaga, tutulong sa karinderya ni Miguel, at magpapahinga sa hapon sa dalampasigan. Ang anunsyo ni Marco sa telebisyon ay nagdulot ng ilang araw na kaba. May ilang mga tagabayan ang tumingin sa kanya nang may pagdududa, bumubulong-bulong kapag dumadaan siya. Ngunit si Miguel, sa kanyang tahimik na paraan, ang naging kanyang kalasad. Huwag mo silang pansinin, Ara, sabi nito. Mga tsismosa lang yan. Ang mahalaga, alam naming mga nakakakilala sa iyo na mabuti kang tao. Dahil sa suportang iyon, unti-unting humupa ang takot ni Ara. Naging mas maingat siya, pero hindi na siya nagpapadala sa paranoia. Ang kanyang buong atensyon ay ibinaling niya sa kanyang pagbubuntis at sa munting negosyo ni Miguel. Naging mas malapit sila sa isa't isa. Hindi sa paraang may mali siya, kundi sa paraang natural na nabubuo sa pagitan ng dalawang taong nagdadamayan. Tinuturuan siya ni Miguel kung paano mamalengke, kung paano tumawad. Tinuturuan naman siya ni Ara ng ilang mga bagong recipe na natutunan niya sa mga libro, na agad namang naging paborito ng mga parokyano. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga bagong tanim na gulay sa likod ng karinderya, biglang nakaramdam si Ara ng pagkahilo. Napakapit siya sa isang poste. Ara, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Miguel, mabilis na lumapit at inalalayan siya. Okay lang. Nahilo lang ako bigla, sagot niya, medyo nahihiya. Halika, umupo ka muna. Inalalayan siya ni Miguel papunta sa isang upuang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Kumuha ito ng isang basong tubig. Baka napagod ka. Sabi ko naman sa'yo, ako na ang gagawa niyan. Kaya ko pa naman, sabi ni Ara. Salamat, Miguel. Sa lahat. Umupo si Miguel sa tabi niya. Wala yon. Masaya akong may kasama dito. Tinitigan ni Ara ang lalaking katabi niya. Ang mga kamay nito ay magaspang dahil sa trabaho, ang balat ay maitim dahil sa araw. Simple lang ang buhay nito pero puno ng kabaitan. Walang pagbabanta, walang hidden agenda. Ang nakikita niya ay kung ano talaga ito. Minsan iniisip ko, bulong ni Ara, kung ano nang nangyari sa akin kung hindi kita nakilala. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso. Siguro, may iba kang nakilala na tutulong sa'yo. Ang mga mabubuting tao, Ara, ay laging nagtatagpo.
Sa ilalim ng puno ng mangga, sa katahimikan ng hapon, may kakaibang namagitang kuryente sa kanila. Hindi nila ito pinansin pero andoon. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang sabihin. Kinagabihan, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang napatid si Ara sa isang nakausling ugat ng puno. Bago pa siya bumagsak, mabilis siyang nasalo ng mga braso ni Miguel. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Ang paghinga ni Miguel ay mainit sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Si Ara, sa halip na itulak ito, ay nanatili lang. Sa isang saglit, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lahat ng takot at sakit na dinadala niya ay tila naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang lalaking nasa harapan niya, isang lalaking nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Dahan-dahang inilapit ni Miguel ang mukha nito. Pumikit si Ara. Hinihintay ang isang halik na matagal na niyang kinalimutan kung ano ang pakiramdam, isang halik na nagmumula sa pag-aalaga, hindi sa pag-aari. Biglang tumunog ang cellphone ni Ara sa loob ng kanyang bulsa. Ang tunog ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanila sa katotohanan. Mabilis silang naghiwalay, parehong namumula at hindi alam ang sasabihin. Sorry, sabi ni Miguel. Hindi, okay lang, sabi ni Ara, nanginginig na kinuha ang cellphone. Pangalan ni Cynthia ang nasa screen. Lumayo siya ng kaunti bago sagutin. Hello, Cynthia. Ara. Kamusta ka na? Sorry kung ngayon lang ako ulit nakatawag. Sobrang busy lang, masayang bati ni Cynthia. Okay lang ako. Okay lang kami, sagot ni Ara, hinahaplos ang kanyang tiyan. Nagkamustahan sila. Kinuwento ni Ara ang buhay niya sa sanktuaryo, pero maingat siya sa mga detalye. Kinuwento naman ni Cynthia ang mga nangyayari sa Maynila. Ang usapan ay normal tulad ng dati. Alam mo, buti ka pa dyan, presko ang hangin, sabi ni Cynthia. At sigurado masarap ang mga pagkain. Sariwa ang mga isda, no? Namimiss ko na kumain ng sariwang isda. Tumawa si Ara. Naman. Halos araw-araw yun ang ulam namin dito. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan ng ilang minuto bago sila nagpaalam. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Ara kay Miguel na naghihintay sa di kalayuan. Pareho silang awkward. Nagpasya na lang silang umuwi. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi mapakali si Ara. Hindi dahil sa muntik na nilang halik ni Miguel. Kundi dahil sa sinabi ni Cynthia. Sariwa ang mga isda, no? Paano nalaman ni Cynthia na nasa isang lugar siya na malapit sa dagat kung saan sariwa ang isda? Ang tanging sinabi niya noon ay malayo. Ang bus ticket ay bigay nito, pero ang nakasulat lang doon ay ang pangalan ng bus company, hindi ang eksaktong destinasyon. Ni minsan, sa lahat ng pag-uusap nila, hindi niya binanggit na nasa isang coastal town siya. Isang maliit na bagay. Isang simpleng komento. Pero para kay Ara, na natutong maging mapagmasid dahil sa kanyang pinagdaanan, ito ay isang pulang bandila. Sinubukan niyang iwaksi ito sa kanyang isipan. Baka nagkakamali lang siya. Baka nag-assume lang si Cynthia. O baka naman, sa isa sa mga nauna nilang usapan, ay may nabanggit siyang hindi niya na matandaan. Pero hindi siya mapakali. Ang butil ng pagdududa ay naitanim na. Diniligan ito ng kanyang takot at nagsimula na itong mag-ugat. Naalala niya ang itsura ni Cynthia noong gabing tumakas siya. Ang pag-aalala sa mga mata nito, hindi lang pag-aalala para sa kanya, kundi takot. Ang pagmamadali nitong paalisin siya. Biglang nag-iba ang lahat. Ang bawat kilos ni Cynthia noong gabing iyon ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Hindi maaari. Si Cynthia ang best friend niya. Ang tanging taong pinagkatiwalaan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo dito. Nanginginig niyang tinawagan ulit si Cynthia. Matagal bago ito sumagot. Ara. Napatawag ka ulit? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ara. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon, isang boses na hindi pa niya kailanman ginamit kay Cynthia. Isang boses na natutunan niya mula sa mga Devilla. Cynthia, alam na ba niya kung nasaan ako? Isang nakabibinging katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya. Walang pagtanggi. Walang pagtataka. Tanging katahimikan. At sa katahimikang iyon, narinig ni Ara ang pagsabog ng kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas masakit pa kaysa sa isang pagsigaw.
Bawat segundong lumilipas ay isang kumpirmasyon, isang pag-amin na walang salita. Naramdaman ni Ara ang pagbagsak ng kanyang sikmura, na para bang nahulog siya mula sa isang mataas na gusali. Ang pagtataksil. Mas malalim ang sugat nito kaysa sa kalupitan ni Marco. Dahil ang kalupitan ay galing sa isang kaaway. Ang pagtataksil ay galing sa isang kaibigan. Sa kapatid na itinuring niya. Cynthia D. Muling sabi ni Ara, ang boses niya ay basag na. Bakit? Isang mahinang hikbi ang narinig niya. Ara. I'm sorry. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Pinilit niya ako Hindi na pinakinggan ni Ara ang mga paliwanag. Ibinaba niya ang telepono. Ang cellphone ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay at lumagabog sa sahig na kahoy. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng kwarto. Ang pakiramdam ng kapayapaan na unti-unti niyang itinayo sa sangtuaryo ay gumuho na parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Alam na niya. Alam na ni Marco. Ang bawat kabaitan ni Miguel, ang bawat ngiti ng mga taga-bayan, ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan, lahat ng iyon ay isang panandaliang panaginip. At ngayon, oras na para magising sa bangungot. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang pagtakas. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga paa ay parang may nakataling pabigat. Ang kanyang pagbubuntis, na dati nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila naging isang sagabal. Hinablot niya ang kanyang backpack mula sa ilalim ng kama. Ang parehong backpack na ginamit niya noong una siyang tumakas. Nanginginig niyang binuksan ang aparador. Nagmamadali niyang inihagis ang ilang damit niya sa loob ng bag, ang kanyang mga kamay ay hindi sumusunod sa kanyang isip. May mga damit na nahuhulog, may mga gamit na natatabig. Ang bawat galaw niya ay puno ng sindak. Hindi na ito isang planadong pagtakas. Ito ay isang desperadong pagpupumiglas. Nasaan siya pupunta? Wala na siyang pera. Wala na siyang mapagkakatiwalaan. Ang buong mundo ay tila lumiit at naging isang malaking bitag. Narinig niya ang katok sa pinto. Ara. Okay ka lang ba dyan? Boses ni Miguel. Napatigil si Ara. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Siya ba? Siya na ba ang sinusundo? Si Marco ba ang kasama ni Miguel? Ara, muling katok ni Miguel, mas malakas na ngayon, may halong pag-aalala. Hindi siya sumagot. Sinubukan niyang itulak ang kama para harangan ang pinto. Ngunit masyado itong mabigat. Ara, bubuksan ko ang pinto. Pumasok si Miguel gamit ang duplicate key na ipinagkatiwala sa kanya ng may-ari. Nakita niya si Ara sa gitna ng nagkalat na gamit, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga matay puno ng takot na hindi pa niya nakikita dati. Diyos ko, Ara, anong nangyayari? Tanong niya, lumalapit. Huwag kang lalapit, sigaw ni Ara, umatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Ara, ako to, si Miguel. Kailangan nating umalis, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating umalis ngayon din. Papunta na siya. Sino? Sinong papunta? Tanong ni Miguel, naguguluhan. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Ara para pakalmahin ito, pero iwinaksi siya nito. Siya. Si Marco. Alam na niya. Alam na niya kung nasaan ako. Sa wakas, naintindihan ni Miguel. Ang takot na laging nakatago sa likod ng mga mata ni Ara ay lumabas na. Paano niya nalaman? Si Cynthia tinraidor niya ako Hinawakan ni Miguel ang mga balikat ni Ara at niyugyog ng bahagya. Ara, makinig ka sakin. Humina ka ng malalim. Hindi tayo alis ng ganito. Kailangan nating mag-isip. Wala nang oras para mag-isip, sigaw ni Ara, ang pagiging rasyonal ay tuluyan ng nawala. Bawat segundo na nandito tayo, papalapit siya ng papalapit. Miguel, parang awa mo na, tulungan mo kong umalis. Nakita ni Miguel ang purong sindak sa mga mata nito. Tumango siya. CJ. Sige, alis tayo. Kukunin ko lang ang tricycle ko at ang kaunti kong ipon. Hintayin mo ako dito. I-lock mo ang pinto. Mabilis na lumabas si Miguel. Naiwan si Ara sa kwarto, ang katahimikan ay mas nakakabingi pa. Ang bawat tunog mula sa labas, ang tahol ng aso, ang pagdaan ng motor, ang tawanan ng mga bata, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Isinara niya ang kanyang backpack.
Nanginginig pa rin siya. Tumingin siya sa bintana, sumisilip kung may paparating na tricycle ni Miguel. Ngunit hindi tricycle ang nakita niya. Sa dulo ng makitid na eskinita, isang sasakyan ang dahan-dahang gumapang. Isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng bayan ng sanktuaryo. Isang itim at makintab na European luxury car. Ang puso ni Ara ay tumigil sa pagtibok. Parang nanonood siya ng isang slow motion na pelikula. Ang paghinto ng sasakyan. Ang pagpatay ng makina. Ang sandaling katahimikan na sumunod. Bumukas ang pinto sa passenger side. Isang lalaking nakasuit ang lumabas. Hindi niya ito kilala. Marahil ay tauhan. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng driver. Isang pares ng mamahaling sapatos na katad ang unang tumapak sa maalikabok na lupa. Pagkatapos ay ang pamilyar na pantalon. At ang pamilyar na figura. Tumayo si Marco de Villa sa labas ng sasakyan. Inayos niya ang kanyang coat na parabang pagmamay-ari niya ang buong lugar. Ang kanyang mga mata ay agad na natunton ang bintana kung saan nagtatago si Ara. Tumingin siya ng diretsyo sa kanya, na parabang alam na niya sa simula pa lang na doon siya nakatayo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sa katahimikan ng papalubog na araw sa sanktuaryo, isang boses ang bumasag sa lahat. Isang boses na naging dahilan ng kanyang mga bangungot, isang boses na tinakasan niya, ngunit ngayon ay bumalik para kunin siya. Hello, na love. Did you miss me? Ang boses ni Marco ay parang lason na gumapang sa hangin at pumasok sa pandinig ni Ara. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Ang pakiramdam na sinasakal, ang pakiramdam na pagiging isang bagay na pag-aari. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader, ang paghina ay mababaw at mabilis. Nagsimulang maglakad si Marco papunta sa maliit na bahay na tinutuluyan niya. Bawat hakbang nito sa maalikabok na lupa ay parang yabag ng isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magsilabas, nagbubulungan, nagtataka sa eksenang nagaganap sa kanilang tahimik na eskinita. Nang nasa tapat na ng pinto si Marco, bumalik si Miguel, nagmamadali. Napatigil ito nang makita ang lalaking nakatayo roon, arogante at makapangyarihan. Agad niyang nalaman kung sino ito. "Sino ka?" tanong ni Miguel, kahit alam na niya ang sagot. Itinayo niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Marco at ng pinto, isang payat na pader laban sa isang bagyo. Tiningnan lang siya ni Marco mula ulo hanggang paa, na may halong pag-insulto. "Get out of LA way. I'm here for my wife." Wala siyang gustong makita, matigas na sabi ni Miguel. Ngumisi si Marco. "And who are you to decide that?" Sa loob ng kwarto, narinig ni Ara ang pagtatalo. At sa gitna ng kanyang takot, isang bagong damdamin ang umusbong. Isang galit. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Miguel na idinadamay sa gulo na hindi naman ito ginusto. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na lang sa isang sulok. Hindi na siya ang babaeng yuyuko na lang. Binago siya ng sanktuaryo. Binago siya ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at binuksan ang pinto. Napatigil ang dalawang lalaki. Lumabas si Ara at tumayo sa tabi ni Miguel. Tiningnan niya si Marco ng diretsyo sa mga mata. Wala nang bakas ng takot. Pinalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Ang ngisi sa mukha ni Marco ay bahagyang nawala. Inaasahan niyang makikita ang isang babaeng umiiyak, nagmamakaawa. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay iba. "Arabella," sabi ni Marco, pilit na pinapalambot ang boses. "Stop this nonsense. Umuwi na tayo." Hindi gumalaw si Ara. Tinitigan lang niya ang kamay ni Marco na nakalahad sa hangin, ang parehong kamay na minsan niyang hinawakan ng may pagmamahal, ang parehong kamay na dumurog sa music box mula sa kanyang ama, ang parehong kamay na gusto siyang ikulong muli. Dahan-dahan, umiling si Ara. "Hindi ako uwi sa'yo, Marco." Ang bawat salita ay malinaw at matatag. Ang mga kapitbahay na nanonood ay napasinghap. Si Miguel, sa kanyang tabi, ay nakaramdam ng paghanga sa tapang na ipinapakita ng babaeng inakala niyang mahina. Nawala ang pagpapanggap sa mukha ni Marco. Ang kanyang panga ay tumigas. Ibinaba niya ang kanyang kamay. "Ano nang sinabi mo? Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo, Arabella. Pinagbigyan na kita sa larong ito. It's time to go home."
Tahanan, mapait nang umiti si Ara. Ang mansyon na yon ay hindi tahanan. Isa yung kulungan. At hindi na ako babalik doon. Humarap siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Hindi ako uwi para lang maging pabrika ng tagapagmana mo. Hindi isang kasangkapan ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Nagulat siya na alam ni Ara ang tungkol sa testamento. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagapi sa unang pagkakataon. How? Paano mo nalaman? Hindi na yan mahalaga, sabi ni Ara. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. Lahat ng iyon, ang panliligaw mo, ang kasal natin, lahat kasinungalingan. Isang negosyo lang para sayo. Lumapit si Marco, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng pagbabanta. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Ara. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Kung anong kaya kong gawin. Hindi. Hindi ko nakakalimutan, sagot ni Ara, hindi umatras. Alam ko kung sino ka. Isang duwag na nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan ng pamilya mo. Isang lalaking takot na mawalan ng mana kaya't handang manakit ng babae. Shut up, sigaw ni Marco, ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang galit ay hindi na dahil sa pride, kundi dahil sa katotohanang isinasampal sa kanya ni Ara. Hindi ako tatahimik, sagot ni Ara, ang boses ay tumataas na rin. Hindi na. Tapos na ang mga araw na takot ako sayo. Dito sa sanktuaryo, natutunan kong mabuhay nang wala ka. Natutunan kong maging masaya nang wala ang pera mo. Natutunan kong may mga taong mabuti ang puso, hindi tulad mo. Tumingin siya kay Miguel, isang tingin ng pasasalamat, bago ibalik ang tingin kay Marco. Sa kaibuturan ng galit ni Marco, isang damdamin ang lumitaw na matagal na niyang itinatago, desperasyon. Nakita niya ang babaeng minsan niyang kinontrol, ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, malaya at matatag. Nakita niya ang tiyan nitong umuumbok, dala ang kanyang anak, ang kanyang susi sa lahat, ngunit mas malayo sa kanya kailanman. Ara, please ing. Sabi niya, ang boses ay biglang nanghina, puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya, pagmamakaawa. Kailangan kita. Kailangan ko ang anak natin. Ito na ang huling barahan niya, ang pag-amin sa kanyang kahinaan. Pero para kay Ara, huli na ang lahat. Huli na, Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon, puno ng isang finality na hindi matitinag. Maaari mong kunin ang lahat ng pera mo, ang pangalan mo, ang mansyon mo. Pero hindi mo na makukuha ang buhay ko. At hindi mo magagamit ang anak ko. Gumawa siya ng isang hakbang paatras, mas malapit kay Miguel. Ang simpleng galaw na iyon ay isang malinaw na pahayag kung saan siya kabilang ngayon. Tiningnan ni Marco si Ara. Tiningnan niya ang tiyan nito. At sa huli, tiningnan niya si Miguel, ang simpleng lalaki mula sa probinsya na nagtagumpay kung saan siya nabigo. Nakita niya sa mga mata ni Miguel hindi ang paghamon, kundi ang proteksyon. Talunan siya. Sa harap ng lahat ng mga nanonood na kapitbahay, sa harap ng babaeng minsan niyang pag-aari, si Marco de Villa, ang makapangyarihang ay natalo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak. Naglakad siya pabalik sa kanyang mamahaling sasakyan, ang bawat hakbang ay mabigat. Sumakay siya, pinaandar ang makina, at umalis ng walang lingon likod. Ang itim na kotse ay nag-iwan ng alikabok sa hangin, hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa dulo ng kalsada. Naiwan si Ara na nakatayo, ang hangin ay humahampas sa kanyang buhok. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon mga luha ng takot o sakit. Iyon ay mga luha ng kalayaan. Ang hangin ng sanktuaryo ay tila mas naging sariwa pagkatapos ng bagyong iyon. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng paghanga. Si Ara, ang misteryosong babae mula sa Maynila, ay naging si Ara na matapang, isang inspirasyon sa mga kababaihan sa kanilang munting bayan. Lumipas ang 3 buwan. Ang araw na pinakahihintay ni Ara ay dumating. Sa tulong ni Aling Nen at ni Miguel na nag-abang sa labas ng maliit na health center ng bayan, isinilang niya ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Habang karga niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit at takot na kanyang pinagdaanan ay tila naglaho. Tinitigan niya ang munting mukha na payapang natutulog sa kanyang mga braso.
Ang maliliit nitong mga daliri, ang manipis nitong buhok, ang perpektong hugis ng mga labi nito. Liana, bulong niya. Pinangalanan niya itong Liana na ang ibig sabihin ay liwanag. Dahil ito ang kanyang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang pag-asa. Ang kanyang dahilan. Lia, anak ko. Ang buhay ay nagpatuloy sa isang bagong ritmo. Si Miguel ay naging isang constant na presensya sa buhay nilang mag-ina. Hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan, isang tagapagtanggol, isang ninong sa kanyang munting si Lia. Tinutulungan niya si Ara sa pag-aalaga kay Lia kapag pagod na ito, nagdadala ng mainit na sabaw, at tinitiyak na hindi sila nagkukulang sa anumang bagay. Sa tulong ng kaunting ipon ni Ara at ng pautang mula kay Miguel, nagtayo sila ng isang maliit na panaderya katabi ng karinderya. Ara's Bake Shop. Naging sikat agad ang kanyang pandesal at ensaymada. Ang amoy ng bagong lutong tinapay tuwing umaga ay naging bagong simbolo ng pag-asa sa kanilang lugar. Isang umaga, habang nagpapatulog siya kay Lia, isang delivery man mula sa Maynila ang dumating, naghahanap sa kanya. May dala itong isang malaking brown envelope. Kinabahan si Ara. Ang kanyang unang naisip ay si Marco. Ngunit ang sobre ay galing sa isang law firm na hindi niya kilala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, mayroong isang set ng mga dokumento. Annulment papers. Nakapirma na si Marco sa lahat ng pahina. Walang pag-aatubili. Walang kondisyon. Ibinibigay na sa kanya ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Ngunit may isa pang dokumento. Isang legal na papel na nagsasaad ng pagtatatag ng isang trust fund sa ilalim ng pangalan ni Liana Reyes. Isang napakalaking halaga ang nakalagay doon, sapat para pag-aralin si Lia sa pinakamagandang paaralan sa buong mundo, sapat para hindi na niya kailangang magtrabaho habang buhay. Ang mga kondisyon ay malinaw, ang pondo ay mapupunta kay Liana pagsapit niya ng 18. Si Ara ang itinalagang trustee. At ang pinakamahalaga, nakasulat sa makapal na letra, ang ama, si Marco de Villa, ay walang anumang karapatan o kontrol sa pondo o sa batang si Liana Reyes. Walang sulat. Walang paliwanag. Tanging mga dokumento. Tanging mga aksyon. Isang paraan ng pagpapatawad. Isang paraan ng pagtubos. O isang huling akto ng pagkontrol, gamit ang pera sa paraang hindi na niya kayang gawin ng personal. Hindi alam ni Ara. At sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga. Kinagabihan, habang papalubog na ang araw, nakatanggap siya ng isang text message. Galing ito sa isang numerong hindi rehistrado. I'm so sorry, Ara. He let the family go. Cynthia. Hindi nag-reply si Ara. Binura niya ang mensahe. May mga sugat na naghihilom, ngunit nag-iwan ng peklat. At ang peklat na yon ay isang paalala na hindi na niya kailanman hahayaang may manakit sa kanya muli. Dinala niya si Lea sa dalampasigan. Nandoon si Miguel, nag-aayos ng kanyang mga lambat. Umiti ito nang makita sila. Kamusta ang mag-ina ko, bati nito, isang terminong naging natural na sa kanila. Okay lang kami, sagot ni Ara, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Si Elia ay payapang natutulog sa kanyang mga braso. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at lila. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo dito, Ara? Tanong ni Miguel, ang tingin ay nasa malayong abot tanaw. Tumingin si Ara sa mukha ng kanyang anak. Tumingin siya sa karinderya at sa panaderya na itinayo nila. Tumingin siya sa payapang dagat. At tumingin siya kay Miguel, ang lalaking nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng kabaitan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang alat at tamis ng hangin. Hindi na siya ang babaeng tumatakas. Isa na siyang babaeng nakahanap ng kanyang lugar. Miguel, bulong niya, habang isang bagong bukang liwayway ang sumisikat sa kanyang puso. Nahanap ko na. Nandito na ako sa bahay. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Ara, Marco, at Miguel. Mula sa aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pag-asa na sumilay sa kwento ni Ara. Habang isinusulat ko ang kanyang paglalakbay, ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdaanan, ngunit mas naramdaman ko ang hindi matatawarang lakas na natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili, lalo na bilang isang ina.
Ang kwentong ito ay isang paalala na ang mga pinakamalalim na sugat ay maaaring maging bukal ng ating pinakamalaking kalakasan. Hindi ito tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagtanggap nito at paggamit bilang pundasyon upang bumangon at maging mas buo. Ipinapakita rin nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagkukulong, at hindi makasarili. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, nag-aruga, at nagbibigay ng kapayapaan, tulad ng isang tahimik na bukang liwayway pagkatapos ng isang mahabang gabi. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Ara? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.